po tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro lahat tayo may mga hinahangaan, no, sa ating buhay. At iba't iba yung dahilan kung bakit tayo humahanga sa mga taong iyon. Minsan dahil sa kanilang katayuan sa buhay, dahil sa kanilang itsura, dahil sa kanilang mga accomplishments, sa kanilang hanap buhay o sa kanilang mga career, meron tayong mga taong hinahangaan, no, sa ating buhay. Hindi ko makakalimutan nung kami po ay nasa high school seminary, meron kaming Latin taon-taon. Merong isang seminarista, 1 year higher than us, talagang ang galing-galing niya ng mga bisado. No? Isang basa lamang niya sa libro, kabisado niya na yung Latin vocabulary. Kaya nga kapag study period sa gabi, habang lahat kami ay nagme-memorize, kapag kami ay titingin sa kanyang study table, napapansin namin madalas kung hindi siya tulog, ay naglalaro na lamang. Bakit? Kasi lahat ng kanyang mga nabasa ay kanya nang nakabisa. Siya ay merong photographic memory. Sabi nga namin, sana kung lahat lang tayo katulad niya, napakadaling mag-aral at matataas siyempre yung ating grado. Iba't iba yung dahilan ng ating paghanga sa iba't ibang mga tao. Pero mga kapatid, wala namang masama kapag tayo ay humahanga, no, sa mga tao. Kasi pwede pang maging motibasyon yun para tayo ay mas lalong magsumikap sa ating buhay, para makatulad natin sila. Pero saan nakakaroon ng problema? Kapag yung paghanga ay nauuwi sa pagkainggit. No? Sapagkat minsan, kapag tayo ay humahanga sa isang tao at hindi natin siya kayang matularan o kaya mapantayan, nagiging inggit yung ating nararamdaman sa kanila. At kapag tayo ay naiinggit na sa isang tao na dati ay ating hinahangaan lamang, pwede yung makasira hindi lamang sa ating kapwa, kung hindi pati sa atin. No, kaya nga kapag tayo ay naiinggit sa mga tao na ating hinahangaan, ating ginagawan sila ng kwento o sinisiraan natin sila sa ating kapwa o sa kanilang pamilya o sa kanilang kasama sa hanap buhay. At yan ang ating pwedeng makita sa ating mga pagbasa ngayon. No, sa ating pong unang pagbasa, ang sinasabi doon ay mayroong 70 matatanda sa lugar ni Moises ang biniyayaan ng Panginoon ng Espiritu upang sila ay makapangaral. At yun ay ibinigay saan? Sa mismong lugar ng kubol, tent. Pag sinasabi nating tent nung panahong yun, hindi namang isang maliit na lugar yan, parang isang area. Yun mismo ang kubol. At sa lumang tipan, yung kubol ay simbolo ng presensya ng Panginoon. Pero ang sabi po sa ating unang pagbasa, merong 2 matatanda, si Eldad at saka si Medad, sila ay wala sa may kubol. Pero sila ay pinagkalooban din ng Panginoon ng Espiritu. At merong isang binata na nakita na ang 2 ito, si Eldad at saka si Medad, ay nangangaral. Sila ay nagbibigay ng propesiya. At ano ang kanyang ginawa? Pinuntahan niya agad si Moises, no? At ito'y kanyang isinumbong. Ang sabi niya kay Moises ay, merong pong nangangaral, no, sa ngalan ng inyong pangalan. At merong isang lalaki, si Josue. Ano ang sabi niya kay Moises? Pagbawalan po ninyo sila. No, siguro maganda pong ating tingnan din, sino ba si Josue? Si Josue ay parang anak-anakan ni Moises, sapagkat laging nandoon si Josue kung saan nandoon si Moises. No, kaya ating maiintindihan bakit ganoon kalapit yung kalooban ni Josue kay Moises. No, at kaya yung kanyang sinasabi na pagbawalan po ninyo sila, ito ay nagmumula sa kanyang paghanga kay Moises, sa kanyang malasakit kay Moises, sa kanyang pagtingin kay Moises. No? Pero maganda pong ating tignan kasi minsan, tingin ko, tulad ni Josue, ganoon din tayo mag-react. No? Pero hindi naman talaga tayo si Moises. Hindi naman talaga tayo yung pinuno. Hindi naman talaga tayo yung binigyan ng Panginoon ng ganoong katinding kapangyarihan. Pero kapag tayo ay makapag-react, talagang wagas. Pero maganda pong ating tingnan ang naging reaksyon ni Moises.
Kasi kung tayo si Moises at marinig natin at may magsumbong sa atin na mayroong nangangaral at nagbibigay ng propesiya, ano yung ating mararamdaman? Siguro yung ating mararamdaman, teka lang, patigilin niyaan, wala akong alam dyan. Teka lang, hindi sila nandoon sa may kubol, hindi katulad ng 70 mga matatanda. Dapat sila ay magpunta muna sa kubol bago sila makapangaral. Maaaring yun ang ating maramdaman. Yung tayo mismo ay mainis, yung tayo mismo ay pigilin ang mga taong ito. Pero iba po si Moises. Sapagkat nung sila ay nagsumbong kay Moises, ano ang sinabi sa kanila ni Moises? Bakit ang sabi niya kay Moises ay, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Maganda po yung kanyang sinabi kay Josue. Ang sabi niya, nangangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? No? Nangangamba ka ba para sa akin? Pero hindi nagkamali ang Panginoon sa pagpili kay Moses. Sapagkat nung pinili ng Panginoon si Moises bilang pinuno ng mga Israelita, alam niya kung anong uri ng tao si Moises. Bigyan man niya ng kapangyarihan, hindi siya kakainin ng kanyang kapangyarihan. Hindi babaguhin ang kabutihan ng kanyang puso ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat simula sa pool pa lang, alam na ni Moises na ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa Diyos. At kung ito ay galing sa Diyos, may kalayaan ang Panginoon na ibigay ito kanino man na kanyang naisin. Maaaring hindi lamang kay Moises. Kuro magandang ating tignan, ganoon ba talaga tayo kamature katulad ni Moises? No? O baka may mga pakakataon, tayo ay nangangamba, tayo ay threatened, kapag merong ibang mga tao na gumagawa ng ginagawa natin, kapag may mga taong para bagang gumagaya sa atin, kapag may mga taong nangangaral, katulad ng pangangaral natin. Pero si Moises po, walang yabang. Si Moises, hindi niya minasama yung mga tao na nangangaral katulad niya. Masaya pa nga yung kanyang pakiramdam. Bakit? Kasi para kay Moises, mas maganda na mas marami ang nangangaral. Ibig sabihin, mas maraming ginagamit ang Panginoong Diyos. Alam po nyo, sa ating ebanghelyo, halos ganaan din ang nangyari. Pero wala syempre doon si Josue. Ang nandoon ay si Juan, ang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Pero ano ang sabi po sa ating ebanghelyo? Pumunta si Juan kay Jesus at ganoon din nagsumbong. Ang sabi niya, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. No, siguro, ang pakiramdam ni Juan, matutuwa si Jesus. Buti na lamang nandyan ka, ikaw na ang humarap sa kanila. Buti na lamang nandyan ka, ikaw na ang nagpigil sa kanila. Pero hindi rin ganoon mag-isip ang Panginoon. Katulad ni Moises, ano ang sabi diyan ni Jesus? Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng masama laban sa akin, agad magsasalita ng laban sa akin. Siguro magandang paalaala yan sa atin, no? Si Jesus mismo, hindi siya nalungkot, hindi siya na-threaten, hindi siya nagalit or nainis dahil merong nagpapalayas ng masamang espiritu na ginagamit yung kanyang pangalan. Kasi para kay Jesus, kung yung taong yun gumagawa ng mabuti, ibig sabihin, mas marami pa ang nagiging alagad. Hindi lamang yung 12, hindi lamang yung 70 na kanyang tinawag o na kanyang pinili. Kung magandang ating pong tignan yung ating mga pagbasa ngayon. 3 M ang hamon dyan. First M, be mature. Kasi paano ba talagang mag-isip ang mga bata? Ang mga bata may mga pakakataon kapag sila ay naglalaro, ayaw nilang merong ibang sasali. Tayo-tayo lang, ha? Huwag mong sasabihin sa ibang tao yung meron tayo. Basta kapag ikaw ay nag-imbita na hindi natin kakilala, galit-galit tayo. At kapag merong nagsasucceed, kapag merong nagtatagumpay, minsan nandoon yung inis, yung galit.
siraan natin yaan. Hindi na natin kabate ang taong yaan. Pero mga kapatid, yan ang unang hamon sa atin, be mature. Kasi ang taong mature, hindi threatened sa kanyang kapwa. Ang taong mature, hindi maninira sa iba. Ang taong mature, hindi ang pag-iisip kami lamang at hindi pwedeng gamitin ng Panginoon ang ibang tao. Kasi kapag tayo ay mature, mas nagiging malawak yung ating isipan. Mas nagiging buo yung ating pagtingin sa biyaya o kapangyarihan na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. First M, mature. Be mature. Sana tayo din bukas, mulat, at laging tinatanggap ang bawat isa na pwedeng gamitin ng Panginoon. May mga pakakataon ba na tayo ay threatened kapag may mga taong gumagawa ng ginagawa natin? May mga pakakataon ba na pinagbabawalan natin sila dahil tayo mismo ay naiinis o naiinggit sa kanilang katagumpayan? Pangalawang M sa ating pagbasa ngayon is to be merciful, maging maawain o mahabagin. Ang sabi diyan ni Jesus, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Yun po yung kanyang ginamit na simbolo ng isang basong tubig. Very essential ang tubig, pero very basic. Parang sinasabi diyan ni Jesus, kahit sino pwedeng gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa kung gugustuhin. No? Hindi mo kinakailangan maging sobrang yaman. Hindi mo kinakailangan maging sobrang sikat o merong kapangyarihan man lang. Kung maganda ang iyong puso, talagang magiging bukal sa iyo ang pagtulong sa iyong kapwa at mulat ka sa kanilang pangangailangan. Alam po nyo, maganda rin yung ating pangalawang pagbasa. Kasi po sa ating pangalawang pagbasa, hindi na binabanggit doon ang baso ng tubig. Kasi pwedeng nagbibigay tayo ng baso ng tubig sa ating kapwa na nauuhaw, pero ang tanong, tayo ba ay just? Tayo ba ay maayos at mabuti sa mga tao na kasakasama natin? Sapagkat sa ating ikalawang pagbasa, ano ang sinasabi doon? Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. No, minsan, akala natin sila yung nakakatuwa, sila yung pinagpala, sila yung mga nakakainggit. Pero bakit kailangan tumangis daw yung mga mayayaman? Ang sabi dito ng ating ikalawang pagbasa, sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Parang sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, teka lang, ginamit nyo lang yung mga tao para gumapas sa inyong bukirin. Pero bakit hindi nyo ibigay sa kanila ang tamang upa, ang tamang sweldo? No, siguro magandang hamon po yan sa atin. Kung talagang tayo ay mabuti, kung talagang tayo ay mahabagin sa ating kapwa, mararamdaman natin yung pagod, yung hirap, yung pangangailangan ng mga taong tumutulong sa atin. And as a sign of justice, binibigay natin sa kanila yung talagang sa kanila ay nararapat. Alam nyo, dati may isa akong kausap no, na isang negosyante. Kakwentuhan ko po siya. No? Ang sabi niya sa akin, alam mo Father, yung pong aming driver ay minimum wage talaga usually yung ibinibigay po sa mga driver. Pero ang sabi ko niya sa akin, Father, alam po, naawa po ako sa kanya. No? Kasi po siya ay mayroong pamilya. Kaya tinaasan ko po yung kanyang sweldo. At hindi lang yan, siya'y binigyan ko po siya ng health insurance, pati po yung kanyang pamilya. At ang sabi ko sa kanya ay tutulungan ko po yung kanyang mga anak kapag ito ay nag-aaral na. Ang sabi niya, Father, ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon na biyaya sa akin ay pinakatiwala lamang sa akin. Ang sabi niya, baliwala po yung aking buhay panalangin kung wala naman akong malasakit sa mga tao na sa araw-araw ay tumutulong sa akin. Lagyan nung ito'y narinig ko, ako'y humanga lalo sa kanya. Bakit? Kasi ang sabi ko, hindi naman lahat ng mayaman ay mapang-abuso. Pero ang magandang ating tignan, paano ba natin ginagamit yung ating kayamanan, yung ating kapangyarihan, yung ating katanyagan, para talaga tayo ay makatulong sa ating kapwa at hindi makapanlamang sa bawat isa o hindi magamit yung ating kapwa. Yan po yung pangalawang M ng ating ebanghelyo, to be merciful, maging maawain, maging mahabagin.
Sapagkat kapag maayos ang ating puso, ang ating kalooban, kusa tayong tutulong at magbibigay kung ano ang kailangan at nararapat sa ating kapwa. Pero pangatlo po at panghuli, be mindful. Yung tayo ay maging maingat. Sapagkat yung huling bahagi po ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Yung pong simbolo ni Jesus, talian ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat. No, bakit ganoon? Parang sinasabi ni Jesus, kaysa makahawa ka pa sa kasamaan, mas maganda pang itapon ka sa dagat. Talian ng gilingang bato sa iyong leeg para hindi ka na umahulon pa, para hindi ka na lumitaw pa. No? Parang sinasabi ni Jesus, tignan natin, ano ba yung impact na meron tayo sa mga tao na kasakasama natin? Tayo ba ang nagiging sanhi ng kabanalan ng ating pamilya o ng kasamaan? Ikaw ba ang nagiging sanhi na ang tao na iyong kasakasama ay nalalayo o napapalapit sa Panginoong Diyos? Ano ba yung ating salita? Ano ba yung ating kilos? Ano ba yung ating halimbawa? Alam po niyo, maganda yung ginamit na simbolo diyan ni Jesus. Kung ang iyong kamay ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Kung ang iyong paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Kung ang iyong kamay o mata ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Bakit ganoon ang diin diyan ni Jesus? Kasi gusto ni Jesus na ating seryosohin yung ating relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi hindi biro ang kasalanan. Dahil ang kasalanan magpapalayo sa atin yan sa Panginoon. At kapag tayo ay napalayo sa Panginoon, ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Saan tayo pupunta? Sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Yan po yung pangatlong M, be mindful. Lagi nating titignan at lagi tayong mag-iingat kung sino yung kasakasama natin, kung sino yung kausap natin, kung sino yung laging katabi natin. Sana yan ang mga tao na hindi magpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, araw-araw may mga taong tayo ay hinahangaan. Pero sana yung ating paghanga wag mauwi sa pagkainggit kasi ito ay pwedeng makasira sa atin at sa ating kapwa. Sana kapag may gumagawa ng mabuti, wag natin silang pigilan. Ang pigilan natin ay yung ating inggit para mas lalong dumami ang mabuti sa ating pamayanan. Amen.